ating Buti ng Bayan, si Anjo Cuento. Magandang hapon po sa inyo. Gusto ko lang pong magpatuloy sa akin pong okay po lang. Mapapabigyan ng merienda muna siya na bukan. Kaya po nung binabanggit ko, may executive order pa kanina po naman pagdating po sa pagpapatupad po ng kanyang municipal ordinance. Yun pong pagka-ginawang deputize po ang mga barangay official pagdating po sa manguhuli ng mga walang lisensya, walang helmet, or walang mga register po ng sasakyan. Kaya po paalala sa mga magulang na may mga anak po na nagmumotor ng minor de edad, ng mga walang lisensya, walang helmet, huwag na po natin payagan. Dahil seryoso po ang municipal government sa ganyan pong programa. Dahil kung ating pong papayagan kung sakaling sila po ay mahuli ang mga aksidente, ay kawawa po tayo mga magulang. Ano po? Yung po na may pagpapaalala lamang. Ganun din po ay gusto ko lamang pong ipaalala na ang mga first time job seeker po ay ito po ay walang binabayaran pagdating po sa mga dokumentong kailangan po nila. Ayon po sa Republic Act Republic Act number 11261 or DILG Memorandum Circular number 200-2020-128 dated September 30, 2020 ay lahat po ng certification ng mga dokumento ng first time job seeker ito po ay libre. Kaya po kayo po may mga anak na unang maghahanap ng mga trabaho, wala pong bayad po silang sa mga dokumento po. Tapos po, ito pong pagdating po naman sa iniutos din po ng DILG Memorandum Circular +2022-017 dated March 4, 2022. Yung pong pagkalagay po sa ating barangay for discussion policy, yung mga may mga nakalagay po naman diyan. Tapos transparent yung pagpagdo kung saan po nailagay po ng ating pamahalang barangay. Ano po? Ganun din po yung ating paalala rin po yung ating segregation na Republic Act 1903. Yung po yung mahigpit din po may pinapatupad ng ating pamahalang bayan dahil po mahigpit din po na pag hindi po segregate ng basura, hindi po kulukuligta. Kaya po naman nakikiusap na sa bahay pa po lamang ay siguraduhin na po natin na hiwalay po ang mga basura at sinisigurado din po natin ang ating kukuligtahin lamang ay yung mga hindi nabubulukan po. Yung po naman mga pumpers ay kukuligtahin din po, subalit kung may mga pangkalan po naman tayo na pwedeng hindi na natin ipakuligta, iba na lamang po natin sa likod ng ating bahay, atin na lamang pong gawin para iwas na po tayo. Iwas sa hindi nga marunong kalat ng aso. Hindi nga marunong ay. Ito naman po nga pagdating po sa kapangkalan, hindi naman po lingid siya mga laman ang ating pong pinapatupad lamang na budget para po sa pagawain ay 20%. Ito po ay nagkakalaga ng 615,000 nung po kanina. Ito po ay ating pong pinapagawa ngayon yung multipurpose na kasalukuyang ginagawa. Yung pong yan po natin nililipat ng daycare center. At the same time ay yung pong ating senior citizen hall ay may bahagi rin po na ginagawa. At yung pong involvement doon, ipapatapos na rin po natin. Tapos po itong mga maintenance din po dito sa ating multipurpose hall na ito, ako na rin po ipapagawa. Sa outside source po naman na ating nahinging pundo, yung pong subsidiya po ng naibinigay po ng munisipyo na 100,000, ito po ay papagawa natin dito yung arko. Ito po sa natin pong pagkakyat doon po sa kalawang bahagi, papagawa po doon tayo ng I Love My Pulot. At yan po ay nangyayari, baka po bago mag-pesta, yan po ay makakonstruct na po. Ano po? Yan po ay galing sa ating munisipyo pundo. Tapos po, ito pong likod na ito, yung pakanteriya, nag-assure na rin po ang ating Municipal Development Council na yung pong aming request na multi-purpose ay pupuntahan natin po ngayong taon. Kaya kung sakali po yan na po ay may pagawa ngayon o susunod na taon, sinisika po natin na yung pong ating health center. Ito po, health center pala mamaya po. Legal center, senior citizen hall, saka multi-purpose.
saka po health center ay sinisika po natin ito yung magkakalapit para po yung serbisyo ng ating barangay ay para po sa isang lugar lamang. Ito naman po mga pagdating sa health center, kung hindi po natatandaan, nabanggit ko po ito na nakalipas na assembly, na ito po ay subject for meeting po yung mundo, ay ako po nalulungkot dahil ito po ay pagod ko, ay di umano ay parang nadamay po yata naman sa controversial na flood control na po. Kaya ako nalulungkot at sana naman po ay pahalagahan po naman ang ating congressman yung pong yung ating request. Dahil nakausap po naman si congressman nung minsan sa convention ay kanya raw pong patitignan o re-review po niya yung mga resolution po nasa po. Kaya ako po ay maasa at kung hindi po naman ay nagpasa naman po tayo ng request letter. Kami po ay ng barangay sa Bangin Panta kay Pangulong Bongbong Marcos para po humingi ng pundo para po sa may mga available na lupa na may mga pagawain. At ako po yung umaasa at nananalangin na yung pong mga bagay at dapat na ipagawa ng barangay ay sana po ay ating mabigyan ng mapagtuunan at maipatupad po natin sa tulong po ng ano po. Kaya po siguro ay may nalilimutan pa rin ako. Yung pong ano pala yung pong idodonate na lupa para sa gagawin po nating basketball court. Ito po ay under process po ngayon, nililipat na po sa pangalan ni Kuya Benjamin Asis. Kung sakali po hindi mapalipat na, ay saka po magbibigay siya ng donation para po wala nang sitsiburichi na iba pang paper mga ibang tao po dahil yung lupang pinamanggit ko, ito po ay bali nasa apat na nasa ano pa ng kanilang magulang, kaya po yun na may nabili na po niya lahat na bigyan na ng kabayaran doon sa parte ng mga kapatid ay nililipat na po sa isang titulo sa katawan po ni Kuya Ben. Ay pagka ano po niya, pagka-transfer po sa kanya, saka po mag-i-issue siya na, magpapagawa po siya ng deed of donation. Doon po tayo papagawa ng Google Corp. Siguro po ay matutulungan tayo diyan ni Bukal Sabnandes pagdating po sa mga ganyan na construction na po. Okay po, wala na po ito ng malalimutan. Para po, mamaya na po tayo mag-question na lang sir. Bibigyan ko lamang po ng panalita ang ating bisita, doon po din yung bisita.